The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" he admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you? So we can give an answer to those who sent us." "What do you have to say for yourself?" He said. "I am the voice of one crying out in the desert, 'Make straight the pathway of the Lord.'" And as Isaiah the prophet said, some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize if you are not the Christ or Elijah or the prophet?" John answered them, "I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie." This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, in this third Sunday of Advent, which we call the Gaudete Sunday or Laetare Sunday, Gaudete means to rejoice, to be joyful. Ang ikatlong linggo po ng Adbyento at ikaapat na linggo ng Kwaresima, usually it is dedicated to the Gaudete Sunday, an invitation really to rejoice in God. The penitential tone of the first two Sundays, to be vigilant, to have discernment, and to really convert, ganun din sa Kwaresma po, it is inviting us to enter into a spirit of repentance, but not the Christianity and our faith is not only about repentance, but it is the joy of going back to the Lord, the joy of encountering again the mercy of God. That's why here in the Gospel, it says here, a man named John was sent from God. Now, again, the Gospel is speaking about John the Baptist, John the Baptizer, John the Immerser. Baptizomai means to immerse. No? And the name John means Yohanan in Hebrew means God is gracious or God is merciful. So that alone is a reason, a deep reason wherein we are called to rejoice that God is gracious, that God is merciful towards us. Kaya naman, sabi dito, He came for testimony, yung martiryo, martyr, and to testify to the light, to the light. Christ is the light. I am the light of the world, so that all might believe through Him. He was not the light, but He came to testify for the light. Ito yung mission ni Juan Bautista. Ito rin ang mission ng bawat isa sa atin, to give testimony to the light. No? Kaya nga sabi rin sa Ebanghelyo ni San Mateo, you are the salt and the light of the world. Kayo din ang mga ilaw, ang mga tanglaw ng ating lipunan. No? Napakahalaga ng imahen o figura ni Juan Bautista dahil ito ang figura din ng bawat Kristiyano. Kaya naman
sabi dito, no, ang dagdag din, no, mula pa nung nakaraang linggo sa imahe ni Juan Bautista, dito sa ebanghelyo to, tinanong siya, nagpadala ng mga pare at levita mula sa Jerusalem para tanungin si Juan Bautista. Tinanong po siya, no, who are you? Tapos sabi niya, he admitted and did not deny it, but he admitted, I am not the Christ. So they asked again, what are you then? Are you Elijah? No, I am not. Are you a prophet? No. Kumbaga, tingnan niyo po na 3 beses tinanong, no, yung 3 beses tinanong si Juan Bautista, and he answered with a triple confession. I am not the Christ, I am not Elijah, I am not the prophet. Hindi ako. Who are you then? I am a voice that cries in the wilderness, the voice that cries in the desert. Kung titingnan nyo, no, 3 times he denied himself. No, kumbaga, kung tutuusin, no, siya ang sinusundan ng mga tao, siyang tinatanong ng mga tao, maaari niyang ilagay ang sarili niya sa isang posisyon na kung saan pwede niyang sabihin, oo, ako. Pero he witnessed to the truth, yung katotohanan, at alam niya kung ano yung lugar niya. At makikita natin dito in this third Gaudete Sunday Advent, no, ang isang katangian na meron si Juan Bautista. Ito yung kababaang loob, yung humility, kababaang loob. Para tayo makapasok sa tunay na kagalakan, kailangan alam natin kung ano ang ating lugar. Alam natin ang katotohanan kung sino tayo. Dahil there is always a risk for us. Mula pa nung 3rd chapter of Genesis, when man was tempted and fell into sin. And what is that sin? Where is that sin rooted? To putting himself in the center. No? Siya ang nasa sentro. Siya ang nagdesisyon. Nagdesisyon siya ayon sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban. No? Yun yung kasalanan ng tao. Yung ilagay, to put oneself at the center of history, of our salvation, of even others' salvation, even others' happiness, to put ourselves at the center, no, yung egocentric attitude, yung narcissistic attitude din, no, yung si ako, ano ang aking naintindihan, anong aking pananaw, anong aking interpretasyon, anong aking nararamdaman, ano ang aking kailangan, what are my needs, what are my desires, what is it that I want, no? Yung kailangan lahat ay nakasentro at kung saan lahat ay umiikot at nagsasakripisyo para sa akin, no, sa aking dambana, ika nga ng aking ako, no? Pero kung ang pagpapadala kay Jesucristo at pagiging katawang tao is to give testimony to the light, yung liwanag na yon. At ano yung liwanag na yon? That you are at the center of God's love. Sa mata ng Diyos, ikaw, ako, tayo ang nasa sentro ng pagmamahal ng Diyos. Kaya naman pinadala niya, kaya naman ipinanganak ang Panginoong Jesucristo at nagkatawang tao para maintindihan mo na ang sentro ng pagmamahal ng Diyos ay ikaw at ako, ang buhay mo, ang kaligayahan mo, ang kaligtasan mo, ang kaligtasan natin. Kita nyo, no, napaka-ironic, no? Tayo, we want to be the center, and here we see God, sabi nga ng letter to the Philippians, no, Jesus Christ, He did not deem His equality with God, but emptied Himself and made man, para maibigay niya ang kanyang sarili, isinantabi niya ang kanyang gloria, para maibigay sa tao ang
kaligtasan, ang pagmamahal, ang gloria ng Diyos maramdaman at makilala ng tao. Kaya naman, this is yung triple denial, no, of oneself ni San Juan, no. It just fortifies, no, yung affirms yung sinabi rin niya sa ibang bahagi ng ebanghelyo that Christ must increase, no, in me and I must decrease. Kailangan ako ay magpakumbaba, ako ay bumaba para si Kristo, no, ay iangat, no, o si Kristo ay iangat sa akin, no. I must grow small so that Christ will grow in me, no. I must diminish so that Christ will increase, no. Yung ako ay maging maliit para si Kristo ay manahan sa puso ko. This is the key. Ito yung susi para tayo ay tunay na makapasok sa kagalakan. Dahil ano ba yung kagalakan? At ito yung panahon ng kagalakan. Ano ba ang tunay na nagbibigay ng kagalakan para sa atin? Kapag tayo ay nakapagmamahal, kapag tayo ay nakaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa Diyos at tayo ay makapagmahal, to give oneself means to deny oneself. We cannot give ourselves kung hindi natin hahayaan din ang sarili natin, no? Kung lahat ay pakabig, paano tayo makapagbibigay? Kung lahat ay para sa atin, wala tayong maibibigay para sa iba. Kaya naman, makikita natin 3 beses din, no, sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa bandang pagtatapos, makikita din natin yung 3 beses din ng pagtatuwa ni San Pedro sa hindi pagkakakilala kay Kristo. He denied Christ 3 times, no? Nabanggit ko nga nung mga nakaraang linggo. 3 beses din na Peter denied Christ. Kaya naman, sabi din ng mga ilang dalubhasa sa simbahan, no? They were giving a catechesis, no? Itong triple denial of oneself. Sabi nga, di ba, sa pagtatapos ng buhay ng isang tao, may 3 scrutiny or 3 examination, 3 test, no? Ika nga na kailangan nating pagdaanan. Ito yung old age, sickness, and death. In these 3 moments, delicate and important moments of our lives, ano ang panawagan dun? To deny oneself. No, kaya nga ang sinabi ni Kristo, no, whoever wants to follow me must deny himself, take up his cross, no, and follow me. Denying oneself, yung humility, yung hayaang mamatay ang lumang tao sa atin. Kaya tayo ay madalas nag-iisa, nakakaramdam ng kalungkutan, nalulungkot, o mabigat ang buhay, laging frustrated, laging pagod, no, sa pangloob, lalong-lalo na. It is because, no, we are living for ourselves. Hindi tayo mamuhay ng malaya. Itong si Juan Bautista ay nagkaroon ng grasya to be freed from oneself, maging malaya sa sarili, kalayaan from oneself. No, madalas pinaglalaban natin yung kalayaan sa pag-uusig, sa korupsyon, sa mga ibang bagay, sa mga bisyo at sa lahat, no. Pero yung nung malalim na panawagan, no, para tayo ay tunay na makapagmahal is to be free from oneself. Kaya naman makikita natin itong si Juan Bautista, no, na isang Nazareo, ibig sabihin consecrated, no, sa tradisyon ng mga essence, no, yung mga essence, no, yung mga nandun sa desyerto, siya rin ay namuhay dun sa desyerto, yung namuhay ng nakiisa sa Diyos, no? Kaya naman napakahalaga, no, a voice crying
from the desert. Yung tinig nagmumula sa desyerto, nabanggit ko nga nung nakaraan, no? Bakit napakahalaga nun? Dahil yung desyerto ay isang pagkakataon na kung saan doon tayo, no, pinapalaya. It's a period of purification. Kaya naman yung doon din siguro nagmula yung purification or ritual bath, yung paghuhugas, no? Yung mikveh, ika nga, no? Meron tradisyon at rito sila noon na doon nakuha at doon naipasa yung pagbibinyag ni Juan Bautista, that it is a baptism of conversion, baptism to purify us from sin. That's why he was calling for repentance, he was calling for conversion, na magbalik loob para madiskubre natin na itong Diyos na ito ay nakikiisa sa atin. Kaya nga yung unang pagbasa, no, napakaganda. I rejoice heartily in the Lord. In my God is the joy of my soul, for He has clothed me with the robe of salvation. Dinamitan tayo, no, yung matapos magkasala si Adan at Eva, they realized that they were nude, they were naked, kasi nawala yung original, no, sabi nga ng Oriental Church, no, yung ilaw ng grasya na nakabalot sa kanila, no? And when they sinned, when they turned their eyes towards themselves and making themselves center of their lives, of their universe, ano nangyari? Nawala ang grasya, nawala sila sa grasya ng Diyos. That's why they felt naked, they felt nude. Kaya naman, sabi dito, no, for He has clothed me with a robe of salvation and wrapped me in a mantle of justice, like a bridegroom adorned with a diadem, like a bride bedecked with her jewels. Makikita natin dito sa kasaysayan natin, no, kung paano tayo, no, dinadamitan ng grasya, ng blessing ng Panginoon. At yung mga jewels and diadem na ito yung mga memorials na ginawa ng Panginoon sa atin, no? Dahil ano ba yung nagpapaganda sa isang bride, no? Hindi ba yung mga ornament o yung mga ornament tuloy, yung mga jewels o yung kasuotan, no? Kumbaga, na mas napapaganda ang bride. Gaya din natin bilang Kristiyano, kung titingnan natin ang buhay natin, mas napapaganda ang pagte-testify to the light sa buhay natin kapag ating isinasalaysay o pinapahayag ang gawa ng Diyos. Dahil kung yung mga gawa ko lang ang aking sasabihin ay hindi po kagandahan lahat. Pero kung ipapahayag ko, I will give testimony to the light, no? I will be the voice that will cry in the desert, no? Para maihanda ang dadaanan ng ibang tao at ng aking dadaanan at ang dadaanan ng Panginoon, no? Ipapahayag ko yung mga gawa ng Panginoon. Gawa ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nalulungkot o na tinatamaan o nahuhulog sa kalungkutan o sa desperation o sa kawalan ng pag-asa, alalahanin mo lagi. No? Alalahanin mo lagi. Kaya nga, yung salmo din natin, my soul rejoices in the Lord, daw yung Magnificat na inawit ng Birheng Maria, no? For He has looked upon His lowly servant. No? From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. From His mercy from generations to generation. No, kaya inilathala ng Birheng Maria, no, kung ano yung ginagawa ng Panginoon. So it is also an invitation for us not to focus our eyes, our hearts just to ourselves or what we have done, but what God has been doing in our lives. How much God is adorning us and preparing us to be the bride of this spouse
that is coming for us, yung makikiisa sa natunay sa atin. No? Kaya naman, dito rin sa pagtatapos ng ebanghelyo, no, sabi ni Juan Bautista, I am not worthy, no, even to untie the straps of his sandals, no, kasi yung ang karapat dapat lang na magtanggal ng tali ng sandalyas ay ang spouse na babae sa kanyang spouse na lalaki. Ito ay isang intimate thing, no? Kaya yung paghawak din ng paa, no? It's a very personal and intimate thing, especially in that culture, dito sa kulturang ito. Kaya naman, mga kapatid, no, napakahalaga din yung sinabi dito, no? There is one among you in your midst that you do not recognize, that you do not know. Bakit natin hindi makilala na si Kristo ay dumarating doon sa pagkakataon o sa panawagan na magpatawad, magmahal, umintindi, magbigay ng serbisyo sa iyong asawa, sa iyong anak, sa pagpasok mo sa kasaysayan na yun, kung saan nandoon ang prophetic event calling you to conversion, no? Gaya yung katotohanan na si Juan Bautista, calling us to humility, na isang tabi ang ating sarili, no, ang ating plano, ang ating oras, ang ating kagustuhan para magampanan ang kalooban ng Diyos, makapasok sa kalooban ng Diyos, no? There is one among you that you do not recognize, someone in your midst. Kaya naman, bakit natin hindi makita? Kasi tayo ay nakatuon sa sarili natin. Kung tayo ay magkakaroon ng kababaang loob at isang tatabi ang ating sarili at hahayaan itong liwanag na to ng pananampalataya na mabuksan ang ating mga mata, buksan ang ating mga puso, maiintindihan natin at makikita natin ang galaw, ang presensya ng pagmamahal ng Diyos. That God's love, no, is centered towards you and towards me, towards your happiness and towards my happiness. Kaya naman, mga kapatid, this is a joyful Sunday. All the more reason, no, na walang lugar ang kalungkutan sa linggong ito at sa panahong ito, dahil mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay grasyoso. Ang Panginoon Diyos ay maawain. Ito yung pangalan ni Yohanan, ni Juan, ni John, para sa iyo at para sa akin. Kaya naman, the invitation for us, no, kaya naman yung bandang huli din ng Ebanghelyo, this happened near Bethany, o yung Betania, no, beyond Jordan. Ibig sabihin, gaya ni Josue, no, they were beyond Jordan and they crossed the Jordan to enter the promised land. So ito yung propeta o yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos to cross over, no, ika nga, yung make that Passover towards the promised land, towards Israel. Yun yung imahe, no, yung lugar mismo. Jordan means to descend, Yarden, yung Betania, Beth Aina, no, it means also house of figs, but also means Beth Aina, Bodire, it means house of the poor, no, yung lugar ng mga dukha, lugar ng mga miserable, ika nga, no, na dahil sa kasalanan, dahil sa paglayo sa Diyos, dahil sa kalungkutan, sa paghahanap ng kasiyahan sa mga bagay-bagay at sa lahat, no, ay sinusundo at binubuksan ng Panginoon ang daan ng pagbabalik loob sa pamamagitan ng panawagan na magkaroon ng kababaang loob. I must decrease so that Christ will increase in me. I must grow small so that Christ will grow more in me. Kaya naman mga kapatid, a blessed Gaudete Sunday to each and everyone. Rejoice and make the joy of the Lord your strength.